Hi Beshies, this is Fons Castillo and welcome back to my channel. And for today's video Beshies, hindi siya makeup, hindi rin siya parang vlog siya. Gusto ko lang sanang sa inyo, i-share sa inyo yung kung ano yung nangyari sa mata ko when I had the eyelash extension 2 months ago. So, ayun, gusto ko lang ma-share sa inyo, Besh, baka meron din sa inyo na nag-suffer din ng irritation from the eyelash glue or nagpa-eyelash extension na na-irritate yung mata. Baka yung gamot na nagamit ko is makatulong din sa inyo. So, ayan, without further ado, share ko na sa inyo. Pumunta kami sa event and then fast forward, I had my eyelash extension that was September 24, 2018. So, ayan, nagpa-eyelash extension ako, Besh. And then, yung pinili ko is yung pinakamahaba talaga, which was 12, yung parang sizes. May mga different designated sizes kasi yung lashes na ilalagay sa mata mo. So, ayan, Besh, pumunta ako doon. And then, ayun, pagkatapos nito, Besh, may sasali din akong clips kung ano yung mga nangyayari or kung ano yung nangyari last September 24. Then, ngayon, ayun nga, pumunta ako doon. I had my eyelash extension. Nung paglagay ng eyelash extension sa mata ko, okay pa naman siya. Pero, mafe-feel mo talaga na medyo may hapdi. Kasi, normally, yun naman talaga daw yung process. Medyo may kahapdian nga because of the glue or the eyelash glue. So, ayun, Besh, go dire-diretso lang yung mga kaganapan. And then, after that, natapos na yung eyelash extension. So, ayun, sinabi ng parang assistant or yung staff ng isang waxing salon doon na ayun, okay lang daw yan na medyo may hapde factor pa yung mga nagaganap or kaganapan sa mata mo kasi nga you just had your eyelash extension na nadikit sa sa mata mo because of the glue. So ayun, Besh, hinintay ko na mga 5 minutes, 10 minutes, ayan, pinapaypayan niya nga yung yung eyelash yung mata ko kasi nga sobrang siya, sobrang hapdi at sobrang pula ng mata ko. So, ayun, pagkatapos nung umuwi na ako, sabi pa nga ni may nagsabi pa nga na na bakit parang namumula talaga yung mata mo. So, hindi na ako mapakali kasi parang sagabal sa mata. And then, kasi nga, yung ginamit ko na eyelash, yung pinili ko is yung pinakamahaba. Akala ko okay na hindi siya mabigat. Ayan. Yung buhok pala na ginamit, synthetic, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Synthetic, yung parang, basta synthetic siya. So, ayun, parang kapag nilalagay mo siya sa mata, para talagang tinutusok yung mata mo. Kasi nga, yung sa forma daw ng lashes ko is parang magkaiba. Parang siya, parang katag sa Bisaya. And then, yun na nga, Besh, pagkatapos nun, umuwi na ako dito sa bahay. And then, sabi nga ni Mama at saka ni Kuya, bakit sobrang pula ng mata mo? And then, nafe-feel ko talaga yung hapdi sa mata. Sobrang hapdi ng mata. And then, hindi talaga ako mapakali kahit ipikit ko man yung mata ko, tumutuloy yung luha ko kasi parang nagluluha na siya sa sobrang hapde. And then, hindi talaga ako mapakali. Tapos, nag-search ako sa YouTube kasi I decided na gusto ko na lang siyang tanggalin. At that moment, tinanggal ko talaga siya. So, ayun, Besh, nag-search ako sa YouTube kung paano siya tanggalin, kung ano yung process para mas mabilis matanggal yung eyelash extension mo. So, nag-search ako sa YouTube and then yung nakita ko is yung yung petroleum jelly and then something oil, basta something oil na malalagay mo sa mata mo. So luckily meron dito si Mamang coconut oil.
So yun yung nilagay ko, binabad ko muna yung sa mata ko yung yung coconut oil, or sa lashes ko yung coconut oil. So ayun, pinili ko talaga siyang tanggalin, besh, kasi parang nafe-feel ko na kung patatagalin ko pa to, parang natatakot na ako sa na experience ko noon. So ayun, sobrang takot na takot ako na, oh my god, mata pa naman to, tapos sobrang pula talaga. So ayun, sobrang pula, and then ayun, tinanggal ko siya, besh. Luckily hindi nasali yung real lashes ko, though meron naman talagang nasali or nabunot, kasi nga bagong bago pa lang yung eyelash extension na kinabit sa mata ko. So meron talagang tendency, kapag pinilit mo siya, matatanggal talaga yung pinagdikitan ng eyelash extension. So meron namang natanggal, pero hindi talaga siya totally natanggal lahat yung real hair ko real lashes ko. Ayun, sobrang nagpapasalamat ako, pero grabe yung burning sensation na naranasan ko na experience ko sa mata ko. Sobrang sakit na hindi ko mawari kung saang sakit. Sobrang sakit at parang namamaga siya. So ayun, besh, sobrang happy ko na natanggal na siya, totally natanggal na siya, pero may naiiwan pa ring sakit sa mata. Alam niyo yung sobrang sakit, mahapde na feeling, mahapde siya, tapos parang feel mo namamaga, parang kang sinuntok. So ayun yung nafe-feel ko, kasi nga pinilit ko natanggalin din yung eyelash extension, kasi nga kung patatagalin ko pa, parang hindi ko na siguro alam kung ano yung gagawin ko. Feeling ko na mabubulag na ako. Or sobrang kasi sa feeling, besh, parang uneasy sa feeling. And kapag nakapikit ka, mafe-feel mo talaga sa mata mo na parang tinutusok ka, and then plus yung hapdi pa ng mata mo sa loob. So ayun, tumutulo talaga yung luha ko. So ayun, pagkatapos nun, besh, naging okay yung natanggal lahat yung eyelash extension na dinikit sa mata ko. And then after that, meron talagang pamumula, besh. Ayun, maraming nangyari doon sa nang dahil sa mata ko, kasi nga sobrang sakit, and parang alam niyo yung parang nagsusore eyes ka, parang ganun yung nafe-feel ko. Pero medyo may pagmumuta siya, but hindi siya yung parang actual na sore eyes talaga na lume-level up yung pagmumuta or yung morning star sa mata mo. Hindi naman siya, pero masakit pa rin siya and uneasy kahit natanggal na yung yung eyelash extension. So ayun, besh, hindi ko talaga hindi talaga ako mapakali. So akala ko pumunta ako sa Executive Optical para sana ma-check for free, kasi nga ayokong gumastos nung time na yun, and then financially unstable pa that time, hanggang ngayon naman. So financially unstable pa. So tinry ko talaga pumunta sa Ayala Mall, kasi malapit lang yung dun sa pinuntahan ko din. So ayun, pumunta ako doon, and then luckily may kakilala ako na parang girlfriend, yung ophthalmologist. Si Chow Chow, sorry kay Chow Chow. Yung ophthalmologist is yung girlfriend niya, kakilala ko. So ayun. So ayun, besh, nagtanong ako if pwede bang ma-check or ma-check yung mata ko, pero hindi pala sila nag-check ng mata kapag namumula. So ayun, sabi ko ay hindi pala pwede, kasi parang nagtanong siya anong nangyari, sabi ko na sa eyelash extension nga na sa glue siguro. Then sabi ko na anong parang tinry ko kasi tanggalin, or tinanggal ko talaga. Tapos sabi niya na nagtanong siya kung ano yung ginamit ko na pantanggal. Sabi ko na Vaseline na hindi naman siya Vaseline, parang petroleum jelly, tapos coconut oil.
sabi niya na wag daw yung petroleum jelly kasi nga nagko-cause din siya ng burning sensation sa mata kasi nga mainit daw din yung petroleum jelly. So ayun, siguro yun din yung reason kung bakit mas namula siya and mas parang namaga talaga siya sa right eye ko. Right eye, left. Basta i-insert na lang ako ng a picture. So, ayun besh, may sinuggest sa akin na ano na parang solution kung i-try ko daw baka mag-work. So, ayun, bumili ako ng solution besh, and if ever ikaw na nanonood ngayon, you're experiencing eye irritation dahil sa glue dahil sa eyelash glue or eyelash extension, baka makatulong to sa inyo. But at your own risk, beshi, hindi ako ophthalmologist. Gusto ko lang ma-share sa inyo, disclaimer lang. Gusto lang ma-share sa inyo kung ano yung ginamit ko. And then ayun besh. And also hindi ko na i-mention yung yung waxing salon because I'm not attacking them. So ginawa ko lang yung video na to just to share and just to make awareness about eyelash extension. So hindi ko sinisiraan yung waxing salon or yung store. So ayun, okay naman, and ayun, basta hindi ko siya sinisiraan. Gusto ko lang ma-share sa inyo yung na-experience ko. Period. Ayun na siya besh. So yung sinuggest sa akin na solution, eye drop siya. So ayun, sobrang thankful ako kasi ayun, nakatulong talaga siya na hindi masyadong masakit or hindi masyadong namaga yung mata ko. So yung solution na na binili ko is itong Systane Ultra Lubricant Eye Drops. So ito siya. Ayan yung binili ko. Ito yung binili ko besh. This is less than 300 pesos and it has 5 ml. And ito siya naman is lubricant, so lubricating siya. If you have dry eyes also, okay na okay din to. So this is high performance. And then binasa ko dito parang natapon ko na yung box nito. Sabi din dito na it helps sa like if you have experiencing if you have experience or you're experiencing like burning sensation sa mata mo, yun, pamumula. Ito lang siya besh, Systane Ultra Lubricant Eye Drops High Performance. This is 5 ml and sterile. So this is manufactured by Alcon Laboratories Incorporated, Fort Worth, Texas, USA. So Alcon. Ito talaga siya besh. Ayan siya. Ito yung nakatulong sa akin. Ayan. Systane. And then si Shiloh, nagtanong din sa akin yung friend ko kung ano daw yung ginamit kong gamot para sa mata ko. Then ayan, sinuggest ko na Systane sa Executive Optical. And then going back to the scenario, and pagkatapos kong bumili ng ng Systane, ayan, in-inform ko rin yung waxing salon. Pumunta ako sa waxing salon kasi nasa Ayala lang din siya. And then luckily they're very entertaining, ano sa day. In-entertain naman nila ako, and they're very accommodating sa yung kung ano nangyari. And then sinabi ko na hindi ako nagrereklamo. Gusto ko lang ma-inform kayo na ito yung nangyari sa mata ko. And then baka din siguro, sinabi ko sa manager na baka din siguro mas lumala siya because pinili kong tanggalin yung eyelash extension. Kaya din nagkaganon. And then sabi ko na nanghingi ako ng contact number kasi humingi din sila ng contact number sa akin para to update. And then sabi ko na meron naman akong binili na solution. Itong Systane nga, pagkatapos ko sa Executive Optical pumunta ako doon. Meron naman din akong binili na solution, baka mag-work to for 3 days, for a week, kung meron bang progress. And then kung wala, I'll let you inform kasi magpapatulong ako sa sa ophthalmologist talaga para ma-check up yung
yung mata ko. Tapos sabi naman nila na okay, na sabihan mo na lang kami sir if anong nangyari, if nag-work ba yung binili mo na eye drops. So ayun, thank God, ayun, nag-work naman siya. And then 2 months na ngayon, ito na yung mata ko. Actually, naubos ko na siya o paubos na siya. So I would love to repurchase this one. Kahit ano besh, kahit sa computer ka na nanakit yung parang mata mo, then parang you're experiencing or suffering dry eyes, okay na okay din to siya kasi nga lubricating siya. So ito yung ginagamit ko kahit nung na okay na siya, hindi na siya namula, ginagamit ko pa rin siya. Gustuhan ko siya, and then ito yung nakatulong sa paggaling ng mata ko. And then ayun, yung ginawa ko lang is ito everyday pagkatapos maligo, and then after everyday pagkatapos maligo, and then pagkagabi bago matulog, and then tulog lang. So pinahinga ko lang yung mata ko, and then naging okay naman siya. So ayun besh, yun yung mga kaganapan, no. And then i-insert ko na lang yung vlog kasi nakapag-vlog ako konti. Hindi ko talaga dinilit para ayun, pinag-isipan ko talaga kung i-share ko ba sa inyo or hindi. So ngayon, this is the right time siguro na ma-share ko sa inyo yung nangyari. So again, I am not attacking the waxing salon or nagreklamo or whatever. Gusto ko lang ma-share sa inyo yung experience ko, yun lang. And then etong nakatulong sa akin na eye drops, this is the Sustain Ultra. So ayun lang besh, and I'm very happy na okay na yung mata ko. So kung tatanungin nyo ko if magpapa eyelash extension pa ba ako, hindi na. Siguro mas okay sa akin na lang kung maging kontento kung anong meron ako ngayon. Then hindi ako nag-judge sa mga nagpapa-eyelash extension kasi meron naman talaga parang high-end eyelash extension na human hair talaga na ayun, nakakapag papa-vavoom ng mata. So I would prefer false eyelashes instead. So ayun, and pasensya sa aso ba siya. Ito talaga yung aso ay ewan ko. So ayun besh, sana may naitulong ako sa pag-share ng video na to. Then if you did, please give this video a thumbs up. If you have questions, please comment down below if you have questions. I would love to answer them if meron kayong questions. So ayun besh, sa mga beshes na hindi pa nakasubscribe, please click the red subscribe button and paki-include sa notification bell besh para mas maging updated ka once I post a new video. So that's all for my video, and I hope everything works well for you and be your own kind of beautiful. Stay gorgeous. Bye!